Okay, maayong hapon sa tanan. Salamat kayo nga ni ata bisag nahulga sa ulan. Actually, tuloy ka system ang nagklima nato karon sa Pilipinas. Ang primero, amihan, tuwa dito sa North Dapit. Ikaduha, shear line, kanang mag-abot ng bugnaw nga hangin gikan sa north o bugnaw nga hangin sa north o init nga hangin gikan sa east kanang easterlies. Then diri sa ato karon kuane siya kanang intertropical convergence zone. Kuan gyapon ni bugnaw nga hangin o init gyapon nga hangin na dapit sa Mindanao. Dapit sa Mindanao nag-abot mao nang ulan ta. Ulan. So gahapon padayon ta sa atong paghatag og trucks dito ta sa Boulevard. Daghan po atong nahatag nga trucks dito. Manindog ta ari ta sa Psalms chapter 116 1 to 19 man siguro ni kaya ang context ani ni Asya the whole chapter yun atong basahon siya dili pwede bitaw nga mo pick up lang tag usa ka verse kay atong basahon niya sa taas o sa ubos kulang man. So mao na nga kaning verse the whole chapter yun ni siya atong basahon na lang ng the whole chapter. Yun dire. Ako nahigugma sa Ginoo. Mao na gisulti sa mga salmista ha. Ako nahigugma sa Ginoo. Then gibutang din lang reason singon dire. Tungod kay siya nakadungog sa akong tingog o sa akong mga pangaliupo. Verse 2, tungod kay siya mikiling sa iyang dalunggan ngari kanako, busa ako motawag nganha kaniya samtang ako buhi pa. Verse 3, ang mga kaguol sa kamatayon mipalibot kanako ug ang mga kasakit sa imperno mikupot kanako. Ako nakakaplag og kasamok og kaguol. Unya mitawag ako nganha sa ngalan sa Ginoo. O Ginoo, ako naghangyo kanimo. Ipalingkawas ang akong kalag. Madagayaon sa grasya ang Ginoo og matarong oo ang atong Dios maluluyon. Verse 6, ang Ginoo nagapalungtad sa yano ako gipaubos ug siya mitabang kanako. Verse 7 ingon diri, balik ngadto sa imong pahulay o akong kalag. Istorya na siya siyang kalag ni salmista ingon diri, kay ang Ginoo mitagad nga madagayaon kanimo, kay ikaw mipaling kawas sa akong kalag gikan sa kamatayon, sa akong mga mata gikan sa akong mga mata gikan sa mga luha o sa akong mga tiil gikan sa pagkahulog. Verse 9, ako mulakaw atubangan sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Ako mitoo, busa ako misulti, ako sa hilibrihan gisakit. Ako miingon diha sa akong pagdali ang tanang tao mga bakakon. 12, unsa ang akong ihatag ngadto sa Ginoo tungod sa tanan niyang kaayuhan ngari kanako. Verse 13, ako mudawat sa kupa sa kaluwasan o mutawag nganha sa ngalan sa Ginoo. Verse 14, ako mubayad sa akong mga panaad ngadto sa Ginoo karon diha sa presensya sa tanan niyang katawhan. Bililhon kaning verse 15 ani niya siya mao ni katong verse nga gibutang namo sa haya ni Mrs. kaning verse 15 ingon diri, bililhon diha sa pananaw sa Ginoo ang kamatayon sa iyang balaan, sa mga balaan. Muli siya. Ingon day, o Ginoo,
sa tinuod ako ang imong sulugoon. Ako ang imong sulugoon ug ang lalaking anak sa imong babaeng sulugoon. Ikaw mibadbad sa akong mga gapos. Ako muhalad kanimo sa sakripisyo, sa paghatag og mga pagpasalamat og mutawag sa ngalan sa Ginoo. Verse 18, ako mubayad sa akong mga panaad ngadto sa Ginoo karon diha sa presensya sa tanan niyang katawhan. Verse 19, diha sa mga hawanan sa balay sa Ginoo, diha sa tiliwala kanimo o Jerusalem, pagdaig kamo sa Ginoo. So mao ni ang atong binisaya sa atong mensahe. Ang uluhan sa atong mensahe, the believer's statement of faith. The believer's statement of faith. So, siguro naaman there are all kinds of creeds, daghan man klaseng creeds kanang creeds pagpamahayag ba sa pagpasabot ba sa ilang tinuhuan, pagsulti sa ilang tinuhuan mo na creeds. There are creeds, there are all kinds of creeds floating around. Many times kani nga mga creeds gigamit ni panahon sa magserbisyo kanang mga formal churches. Kita mga Baptist, kita ang mga katawhan nga kinsa wala tay creed. Wala tay creed. Nga naman, we have always preferred to look upon the entire Bible as our creed. The entire Bible. So, now, there is nothing wrong with creeds. Wala may dautan, wala may sayop anang simbahan nga magbasa og sa ilang mga pamahayag sa ilang tinuhuan. There's nothing wrong with creeds. Kanang creed gidefine na siya nga it is a statement of faith and formal summary of the principles of Christian faith. Mao na ang creed. Now, balikon ako, and there is nothing wrong with a church quoting a creed as part of their worship service. Ang problema lang yung ani. The problem comes in when people believe that just memorizing and repeating a few words can actually save their souls. Mauna ang sayop ani niya. Kay kanang mga kadaghanan mga kasimbahanan ang ilahang mga katawhan dito kanang ilang memorize ni dayon memorize isulti balik-balik kaning mga pila ka words, then nagtuo sila nga maluwas na sila na. Naibaluta mga ang kaluwasan is faith in the shed blood of Jesus Christ. Mauna ang kaluwasan, faith in the shed blood of Jesus Christ, mauna ang nag-save, dili religious rituals. Dili religious rituals. Now, in this Psalms, hindi nga Psalms yung atong gibasa karon, we are privileged to hear a clear statement of faith that arises out of a believer's heart. Kani atong gibasa, 19 verses guto. Now, nahibalo man ta nga kaning Book of Psalms, mga awit ni siya. Uban ani di lang ta kabalo, kadaghanan dai di ta kabalo. Ngay uban mo kahibalo ta. Now, ining mga awit na in these songs nga gisulat ni sa mga psalmist, we are allowed to read his creed. Gitugutan ta nga mabasa nato ng iyang statement of faith. Now, dinhi gisultihan ta what he believes. Gisultihan ta sa mga psalmist unsa ilang gituhuan, ngano nga nagtuo sila ni ana, then unsay ilang pagabuhaton ni ana. Then today,
today kano sa atong serbisyo, I want us to look into the words of the Psalms. Not only do we see what the psalmist had in their heart regarding the Lord, we can see what should be in our own hearts today. Tan-awon pud nato ug unsay naa sa atong kasing-kasing karon. So tuguti ko nga maghisgot ta aning pipila ka minuto maghisgot ta ini ning kahaponon dayon atong tan-aw ning atong mensahe, the believer's statement of faith. Number 1, the believer's refrain. Siguro kamo siguro sige mo sa batanon pa mo o karon mo sige tanaw siguro mo song hits namo day refrain. Og atong tanaw ng refrain is a noun, mao na ang kabugaton ana nga awit dayon, that is a kind of musical repetition. Di ba pag na-refrain atong balikon, balik ta to kanta-kanta, balik na punta na. So mao na tanaw na to ang believer's refrain na nini siya, mao ni ang mga awit nga ilang balik-balikon. Part A, katong statement sa primero nga verse, ingon diri, I love the Lord. I love the Lord. Mao nang ilaha. So, is a chorus of joy. Chorus ni daghan ni sila nag-awit nini, then tungod sa ilang kalipay. Abi nimo, alang ni adtong makasasala nga gilukat siya pinaagi sa precious blood ni Jesus Christ ang iyang sala. Abi nimo, kung mo declare ka nga mingon ka, I love the Lord, that is a declaration nga daghan kay panalangin. Daghan kay panalangin. For a redeemed sinner to be able to make that declaration, mingon ka, I love the Lord, panalanginan ka, mabless ta. So, part B, what a precious thing to love God. What a precious thing to love God. Man or woman may not return her love, pero gusto na ko ipahibalos sa matag usa that God love us first. God love us first. Basahon na to, 1 John chapter 4 verse 19. Kamoy basa na, ready, read. Second 3. We love Him because He first loved us. Ang Ginoo unang nahigugma nato. Then gusto na ko ipabalos matag usa nga ang gugma sa Dios diri ka nato forever ni. Forever ni hangtod ni sa kahangturan. Sa Old Testament, Jeremiah 33 gondiri, ang Ginoo mipakita sa karaang panahon ngadto kanako nganhi kanako nga nagaingon, oo, ako mihigugma kanimo uban sa walay katapusang gugma, busa uban sa mahigugmaong kaayo ako mibira kanimo. Kaning gisulti ni Paul, mao ni gahatag na to kasiguruhan ba? Usa ni sa mga bersikulo nga gisulti sa Ginoo pinagi ni Paul nga walay makabulag dire gikan kanato sa gugma sa Dios. Yun diri, kay ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi ni mga anghel ni mga punuan ni mga gahom ni mga butang karon ni mga butang nga umaabot. Verse 39, ni kahabugon ni giladmon ni bisan unsa pang uban nga minugna, maminaw nga makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaan ni Kristo Hesus nga atong Ginoo. So mao ni mao ni ang saad sa Dios diri kanato nga atong gibarugan nga hangtod sa kahangturan
Samtang ang Ginoo na higugma nato pirmiro, pero kaning gugma sa Dios diri kanato everlasting na siya. Is everlasting. So mao ni akong challenge sa matag usa, do you love the Lord? Gihigugma ba nimo ang Ginoo? Isn't it great to be able to love the Lord? Dako kayo na nga panalangin kung makaingon kang gihigugma nimo ang Ginoo. Number 2, the believer's reason. Nga naman nga, kung sa may mga rason sa mga magtotoo sa ilang gugma. Ito nang mabasa diri. Point A, God has listened to the believer. So, hunang-unaan anytime nga mag-ampo ka sa Ginoo, ang Ginoo na minaw. God has listened to the believer. Now, the blessings of being heard, ang panalangin lang nga nadunggan ta sa Ginoo o ang pagtubag niya sa atong mga prayer, ang dunay uban ana nga dunay mga makasasala nga nagampo, gidungog sila sa Ginoo ug na-save sila. Then and everyone thereafter gidungog sila sa Ginoo. So, mauni ang usa sa mga reason nga ngano nakaingon sila nga nahigugma sila sa Ginoo kay ang Ginoo naminaw nila. Naay mga promise sa Ginoo nga og moampo ta sa Ginoo, kanang tubagon sa Ginoo ang atong ampo nga matingala ka. Yun matingala ka sa wala man ka kahibalo sa iyang tubag nga nindot kay mga tubag. Ato basahon na. Jeremiah 33:3. Tay kamay basa na common kay na read. So giingnan ta call unto me. Yun siya. Tawag gani kanako ug ako motubag kanimo og dalawa ug ako mopakita kanimo sa dagko ug kamahanang mga butang nga ikaw wala pa nakahibalo. You see? Mao na ang sulti ni Jeremiah. Psalm 40 verse 1. Kamay basa, read. So ingon diri, ako mihulat nga mapailubon alang sa Ginoo og siya may kiling nga ni kanako og nakadungog sa akong singgit. So, ngayon man ta ang tubag sa Ginoo sa atong prayer tulo. It's either yes, it's either wait, it's either no. Pero kanang tubag sa Ginoo ngayon sa no, ang buot sa buot ana nga duna pay mga maayong butang ihatag sa Ginoo nimo nga sa imong gipangayo. Ngayo tas Ginoo. Mayon ang Ginoo, no. Pero nag-andam ang Ginoo og tubag sa imong pag-ampo nga labaw pa kanindot ang imong giampo. Muna ingon ang Ginoo, no. So, point B, God has lifted the believer. Muna ang ikaduhang rason. Tungod kay ang Ginoo gipataas ang usa ka believer. Mahibalo man ta nga every person goes through the times of depression. Kita tanan, kita malagtao man moagi magyutaan ng kagool, ng depression. Moagi ta ng distress, moagi ta ng mga sakit ba. Bisan gani si Job, tanawa in the book of Job. Job 14:1, kamay basa na, read. Job 5:7, go. So mao na giingon ni Job, ingon siya, ang tao nga nahimugso sa babae may jutay nga mga adlaw ug puno sa kasamo. Nahibalo man ta siguro sa kinabuhi ni Job. Verse 7 sa Job 5:7 Andre, apan ang tao gihimugso ngadto sa kasamok, ingon ang mga aligato
nga nanglupad pataas. So, while ingon ana ang kahimtang sa tao, abi nimo, ang specialty sa Ginoo mao nang iyahang ipataas ang katong nahagba o iyahanang gilig-on katong mga nahuyang. Specialty na si Ginoo. Specialty na Ginoo. Bisan gani si Paul at mabasa naron in 2 Corinthians 12:7-10. Gibati si Paul ani niya. So huna-huna lang bahin atong panahon nga pataas ka si Ginoo. Paubos ta pero gipataas ta si Ginoo. Kinabuhi ni Paul atong basahon ni kinabuhi ni Paul. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Kamoy basa na. Read. Verse 8, go. Verse 9, go. Verse 10, go. Thank you. Mauna ang kahimtang ni Paul. Sige siya ampo atong turn of the place mo sa atong study mo sa mata man niya kay nagtuo sila sa mata niya kay tungod kay ning-agi bitaw to Paul o kabuta katong nakita niya Jesus Christ to Payos Damascus. Dayon pag-adto ni Ananias na langgawas ang murag himbis sa iyang mata. Namo lang nagtuotan nga it's a turn of the eyes dili sa kita. Then ang ubang mga letters ni Paul dagko na kay mga pagkasulat na niya ba. Meaning masabtan na to nga dili na siguro kay siya kakita mo lang dagko ng mga litra niya. Yun na ang kinabuhi. Yun na po ang kinabuhi ni Paul nga nangayo siya sa Ginoo ko ayuhan ning akong turn of the flesh pero ang Ginoo ingon siya my grace is sufficient for thee. Okay. Point C. God has liberated the believer. Amen. Ang Ginoo naghatag og kagawasan sa usa ka magtotoo. Ato lang kung atong mabasa atong 1:16a, atong masabtan dito unsay nahimo sa Ginoo ngadto sa believer. Ingon sa Psalm 1:16a ingon diri, for thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, my feet from falling. So, unsa may nahimo sa Ginoo ngadto sa believer? Kung imong lainon pa pangutana ba? Unsa may nahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi? Ana ba? Number one is dito sa mga salbista, he has been liberated from his sentence. So, gihatag sa Ginoo ngadto kanila ang kaluwasan, gihatag sa Ginoo ngadto kanila ang kinabuhing walay katapusan. Naluwas sila gikan alang pag-adto sa impierno ug naluwas sila gikan sa gahom sa sala. Ingon ana man pud atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi bisaved ta sa Ginoo, pinaagis pagtuo nato sa gospel, then gitagaan tag kinabuhing walay katapusan, dayon natural na save ta paingon sa impierno o gitagaan tag gahom nga makalingkawas sa sala. Number 2, he has been liberated from his sorrow. Gitagaan sila kagawasan sa ilang kaguol. Ang ilang kaguol gipulihan sa Ginoo og kalipay. Mao na ang gihimo pud sa Ginoo diri kanato. Atong basahon ko ng 1 Peter 1:8 og Revelation 21:4. Atong basahon eh. Okay. 1 Peter 1:8. Kamoy basa na. Ready, read.
Tanaw mo tayo. Ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Revelation 21:4. Nindot kayo basahon. Kamoy basa na. Ready, read. Okay, mao ni ang atong kinabuhi dito sa langit. Wa na'y mga luha, and the God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, wa na'y kamatayon, wala na'y mga kaguol, wala na'y paghilat, wala na mga kasakit. Kay ang mga butang kaniadto ng laway na to. Mao ni ang assurance sa Ginoo dinhi nato. Ikaw nga na-save. So, he has been liberated from stumbling. Number 3, liberated from stumbling. So, ang Ginoo naghatag na og kana bang lig-on nga pundasyon diin aron kita makabarog. Aron ta makabarog. Mo na gihatag sa Ginoo nato. Gihatag sa Ginoo nato mga believer. Mao na gihatag sa Ginoo ngadto sa mga salmista nga mituo sa Ginoo. Atong basahon niya siya Psalm chapter 40 verse 1. Kamoy basa lang verse 1. Read. Verse 2, go. Okay. Mao na gisulti sa salmista si Paul. 1 Corinthians 10:13. Kamoy basa, read. Okay. So, dili nato malikayan ang mga tentasyon, pero ang Ginoo nagpasalig nato nga dili pud niya ihatag ang tentasyon nga di nato makaya sa pasan. Di nato kaya pasan. So, gitagaan ta og pundasyon nga diin ta makabarog. Then, number 4, it is good to be free in Jesus this afternoon. So, maayo kayo, dako kayong pasalamat sa Ginoo nga gitagaan tag kagawasan pinagi ning Ginoong Hesus nining kahaponon. So, John 8:36 ingon dito, the Son therefore shall make you free, and ye shall be free indeed. Kana lang gong nahimo sa Ginoo ni Lazarus. Kana lang ha. Si Lazarus sakit. Giapas sa iyang igsuon si Hesus dito sa layong dapit, wala mo adto siya. Nang adto si Jesus Christ, upat na kaadlaw gilubong si Lazarus. Pag-abot niya dito, ingon ang pulong sa Ginoo, nanghilat pag-ani si Jesus Christ. Kay close friend man kaito sila. Dayon ingon si Jesus Christ nga asa man si Lazarus. Ingon iyang igsuon nga babae, ingon siya nga tuwa dito Lord, tuwa gilubong na siya pero upat na kaadlaw baho na to ron. Baho na to. So gingnan ni Jesus Christ ang igsuon babae nga kung bituo ka makita nimo ang himaya sa Ginoo. So asa man siya, yadto si sa lubong si Jesus Christ. Naghapong mga tao ga sulod-sunod, siya nga wahinga ng bato diha. Kay babaga man nagbato ng ilang luwong, wahinga ng bato. Gitawag niya si Lazarus, Lazarus! Pastilan, upat na kaadlaw namatay. Tindog man, naka-bandage ba? You see? Yun ana ang gihimo sa Ginoo ni Lazarus. Kita, kung maabdan ta sa pagtingog sa trumpet, atong lawas, ma-change lang into incorruptible body.
Katong atong mga loved ones katuwa sa menteryo, kay gilubong dito, banahon do sa Ginoo. It is good to be free in Jesus. So mauna ang kanindot nga kita nahimong believer diha ni Ginoong Hesus. Number 3, the believer's resolve. Kanang iyahabang ang iyang saad sa Ginoo nga iyang tumanon. Ingon diri sa verse 12, Psalm 116 verse 12, this is a very good question. Ingon man dito, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? This is a very good question. How could we ever begin to repay Him for all He has given to us? So, laya itong mabasa dito, ako lang na i-point diri, na dito mabasa, the I will to practice. Na dito, the I will to practice. Muna ang iyang saan. The psalmist promises to live right. Nagdagsad ang mga salmista nga magkinabuhi silang matarong. So, then, na I will dito, number 2 is the I will of persuasion. Ang mga salmista, they were really persuaded to believe. The psalmist promises to believe right. Mao nang ilang resolution ngadto sa Ginoo. O alang kanato no, kinahanglan biya ni study. Kinahanglan ni study kay ang 2 Timothy chapter 1 verse 15, giingnan ta nga study the word of God, rightly dividing the word. Muna kita dire motuo ta dinhi og dispensation. Ang dispensation sa Old Testament, ang kaluwasan sa dispensation sa Old Testament, lahi, faith plus work. Ang salvation nato sa panahon ni Paul is faith only. Mao na nga mituo ta niya na. Then the I will of prayer na dito the I will of prayer. The psalmist promises to pray right. O kita unsa may gitudlo ni Paul nato, ingon si Paul, pray without ceasing. Pray without ceasing. Then in the book of Luke 18:1, gisultihan ta ni Jesus Christ nga kinahanglan mag-ampo mo. Kinahanglan mag-ampo ta. So tagaan gyud nato na preference kanang pag-ampo. D is the I will of performance. So, the psalmist promises to carry out the promises before the Lord. Doon na mangod ang tao, doon na siya good intentions. Kanang good intentions sa tao, dili na mo suffice ba sa kinahanglanon sa tao. Kinahanglan nga mo follow through gyud ta sa atong intensyon, atong buhaton. Mao ni ilang promise, the I will of performance. Point E is the I will of praise. The I will of praise. The psalmist promises to praise God. Ang mga salmista nagsaad sila nga ilang daigo ng Ginoo o kita, we need to be more active in this area of praise. Psalm 47 verse 1, naamon siguro dire, kamay basa na, read. Okay, doon ay mga simbahan nga akong na-obserbaran. Daghan kayo na sila, mga 17,000 kung members sa church, Cornerstone Church. Mamakpak na sila, makpak. Ula man po dahil dautan kayo. Ingon man po dahil kaniya si salmista, oh, clap your hands, all ye people. Shout unto God with the voice of triumph. So, naabay mga panultihon ba, paminaw regular din niya siya, paminawan a drop of praise, tinulo ba? A drop of praise is an unsuitable acknowledgement for an ocean of mercy. You see? Kita'y mag-istorya ni
ang mga usa ka pulong sa pagdaig dili na angayan nga pag-ila sa dako kay kaluoy sa Ginoo diri kanato. Ang iyang kaluoy sama sa kadako sa dagat. Mao nay atong bundo na doon na natay mga explanation ani niya siya sa mga kanang magsulwining bitaw ta. Sulwining ta. Ingon diri bisan pag-unsa kadako ang imong sala. Ang imong sala zero sama ra sa kadako sa barko ang pinakadako gyud nga barko sa tibuok kalibutan. Ingon ana zero imong sala. Pero ang kaluoy sa Ginoo sama kadako pud sa dagat. Bisan unsa kadako sa barko palutaw na sa dagat. So mo na siya. So our praise kanang atong pagdaig sa Ginoo, our praise is spontaneous response of love from the heart of a worshipper. Kaning atong pagdaig sa Ginoo, kalabang response nato sa atong gugma gikan sa atong kasing-kasing nga nagsimba sa Ginoo. Ngano man nga mudaig magyud sa Ginoo tungod sa iyang mga saan. Nga kani mga saan sa Ginoo dinhi sa pulong sa Dios iya ginatumanon. Tumanon na sa Ginoo ikaduha because of our privileges. Daghan kay tag privileges nga gihatag sa Ginoo. Kana mag-ampo lang ta. Dunggon ta sa Ginoo. Dako kay ng privilege. Kaya ang unbeliever kung magsaampo ng unbeliever kung doon naman siya chance mo ampo. Pagtanaw sa Ginoo ana, dili mo na ang tubag sa Ginoo, kinahanglan ma-save sa ka. Ma-save sa ka. Pero ang usa ka believer magtawag na siya sa Ginoo, naa siya privilege gyud nga tubagon sa Ginoo. Tubagon sa Ginoo. So naay usahay mao na kung sulti kinang tubag, it's either yes diretso, it's either wait, it's either no. Pero kaning no, ang bot pasabot ala niya siya is kanang imong ipangayo tagaan pagkag mas maayo pa ana mo nang ingon ang Ginoo ayaw sa ron no sa. Then because of his power. Kita makadaig ta sa Ginoo tungod kay gamahanan kay ang aton Dios. Ug mao ni ang katapusan sa atong mensahe. Do the words of the psalmist strike a chord in your heart? Ang mga pulong ba sa salmista naka-strike ba o chord o mga awit sa imong kasing-kasing? Does he express the way you feel about the Lord and what He has done in your life? So, kung ingunana ang imong gibati, then the best response we can make to Him is to come before Him. Dool ka nga to si Ginoo. Then, renew our commitment to Him, atong bag-uhon, atong commitment na to si Ginoo. Dayon, express na to atong love nga to si Ginoo, nga gikan gyud sa atong mga kasing-kasing, and atong dahigon ang Ginoo, dahigon na to siya unto the one who has redeemed us from the awful grip of sin. Ato yung atong dahigon gyud ang Ginoo kay kita nga save gilukata sa bililong dugo ni Jesus Christ. Ang gilukat niya ang penalty sa atong sala. Muna siya nga ato siyang dahigon. Nindog ta mga abota. Amahan mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo diri kanamo. Salamat kay Ginoo nga imo kaming gitagaan og mensahe Ginoo sa statement of faith sa mga salmista. O mauna Ginoo ang among pagtulunan nining kahaponon. Ug akong ipangamuyo kanimo Ginoo nga kini nga mensahe mulugdang ni Ginoo sa tanan namo nga nagsimba karon. Mulugdang sa mong kasing-kasing. Kung hangyoon ang matang usa, you can sit it down there. You can kneel, you can come to the altar, then pakigistorya sa Ginoo. Daiga ang Ginoo, tagaig pagtaho ng Ginoo, pasalamade ang Ginoo sa iyang nahimo sa imong kinabuhi. Let's do it this afternoon.
Amahan naman langit nun, buhay ng mga Diyos. Kanang statement of faith, Ginoo, sa mga salmista, maupod na among statement of faith diha kanimo. Salamat kay Ginoo sa bililho ni mong dugo. Amahan, kami Ginoo, nagbarog yun nga among kaluwasan pinaagi sa bililho ni mong dugo. Itudlo na sa Sunday School, amahan, giawit sa among choir, ug mauna ang mensahe nato nga ang among kaluwasan pinaagi lang sa bililho ni mong dugo. Mahal mo langit nun, ako gipangamuyo kanimo Ginoo nga malig-on among pagtuo diha kanimo pinaagi sa among pagtuo sa bililho ni mong dugo. Amahan, akong gipangamuyo kanimo Ginoo nining kahaponon nga ikaw nga among Dios makagagaho magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha man, ako gipangamuyo kanimo nga ikaw nga among Dios maghimo sa imong naw nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo, amahan, Dios ka nga makagagahom, Dios ka na nakadungog sa among mga pangaliyupo ug akong ipangamuyo kanimo Ginoo nga magmaya ang imong panagway nga sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Amahan mo langit nun, ning umaabot mo nga simana akong ipangamuyo kanimo ang imong mga anak proteksyonis. Gaya mga anak nimo Lord nagtrabaho, panalangin siya silang trabaho. Na imong mga anak Lord dinhi nagdrive og sakyanan, ilikay sila Ginoo sa mga disgrasya. Ako nang ipangamuyo kanimo. Amahan mo langit nun, panalangin ang paginabuhi sa matag usa ug akong ipangamuyo kanimo og Ginoo bisan ang atong streaming Ginoo nga doon na pud untay makaalinggat nga ana amahan nga makadungog, makakita, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Makapadayon mi sa pag-alagad kanimo Ginoo hangtod sa imong pagbalik. Kini among pagampo, pangaliupo kanimo, gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, dinunta. Now as we end our service, ako ngayon na matagusad, please rise. And we're going to sing our last song. We're going to sing, He Hide at My Soul. Amen. Okay, first stanza. Ready, sing. A wonderful Savior is Jesus, wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers
covers me there with his hand. Verse 3. With numberless blessings each moment he crowns, and filled with his fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Last verse. When clothed in his brightness, transported I rise to meet him in clouds of the sky. His perfect salvation, his wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Amen. Once again, daghang kayong salamat sa pasan sa Matagusa. Amen. And makita-kita ta karong sunod Sunday. Amen. And if you could come by Wednesday at around 7 p.m., we'll be very glad no nga makikiuban sa Matagusa. Amen. Kayo karon na itong idukot ang mga ulo, magampot ta. Buyig balaan nga Diyos, makagahom sa tanan. Tag-iyas sa langit ito sa yuta, Diyos, nga balaan. Salamat kay Amahan sa kaayon nimo sa mong kinabuhi. Taliwala, Lord, sa kusog nga ulan. Sa kanunay, Lord, nagapadayon ang panimbahon. Salamat, Lord, sa mga taong imong gagamit, Lord, alang sa imong kimayaan. Among ginapray kanimo, Amahan, nga sa makanunay, ma-intensify, Lord, ang among pagtuo diha kanimo, O God. Nasayod mi, Amahan, the heavens have declared your greatness, O God. And we are praying, Heavenly Father, nga kini unta, Lord, ma-instill unta ni sa among kasing-kasing. Salamat, Lord, sa pagpaaga si mong dugo dito sa cross, alang sa kaluwasan sa mong mga sala. We are praying, Heavenly Father, nga ang mga pagtulunan nga mo ang nasabtan karong adlaw nga mabalon unta kanin amon isa mong pagpauli and mutubo kini sa mong kasing-kasing, O God. We are praying, Heavenly Father, for everyone's safety, paabta kami safely sa mong panimalay. Among ginapangamuyo sa lain na pod nga semana sa mong kinabuhi nga ikaw, Lord, mag-bless sa Matagusa. We are praying also, Lord, for those nga nag-celebrate silang adlaw na tawhan, nga ikaw sa kanunay mag-bless kanila silang kinabuhi, O God. Magahatag ka ng daghan pang katuigan sa kinabuhi, o magahatag, Lord, sa desire sila makasing-kasing. Lord God, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen.